Sunod po yung for the Lord is my power. At blessed be the name of the Lord. Praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. It's in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. For the Lord is my power. Amen. And it gives me the power to tear down the works of the enemy in a difficult hour. We will crash and devour and break the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my power, and it gives me the power to tear down the works of the enemy in a difficult hour. We will crash and devour and break the power of darkness underneath. Blessed be the name of the Lord. 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 God Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God Most High. Yes, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah! Umpin po natin in Christ the Lord. Hallelujah! Praise God.
Alone will I glory, till I could pride myself in battles won. I will bless beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, there's up and down successes, like diamonds in my hands. But those trophies do not equal to the grace by which I stand. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Brethren, alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. Only His tender mercy brings beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor in just to know Him more, than to count my gains for losses to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ. For the last time, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Praise! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Oh, hallelujah! Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! O Diyos, salamat sa umagang ito, Panginoon. Na minsan pa ikaw ay mapaglingkuran po namin, Lord God. Hallelujah! Nakita po namin nung nakaraan linggo. You are set apart for service. Hindi pwede na hindi ka maglilingkod. Hallelujah! If you are sanctified, naglilingkod ka. If you are not offering service to God, then think about it. Baka hindi ka pa sanctified.
Oh Lord God, tulungan mo kami sa umagang ito, Panginoon. Nakikita po namin ang buong linaw. As I've been saying, Lord God, time and again, kung hindi mo makukumpleto ito, hallelujah, mawawala lahat ng kabuluhan ng bagay na ginagawa mo bilang bride ni Kristo. Hallelujah, you have to receive the token. Kung wala yung token, you will never be recognized as part of the bride. Kaya tulungan mo kami sa umagang ito, Panginoon. Akala namin, Lord God, isa lamang itong kwento. Akala namin kung minsan isa lamang itong bagay na sinabi sa amin na pwedeng may option kami na hindi mangyari ito sa aming buhay. Lord God, tulungan mo kami sa umagang ito, Panginoon. Habang may hininga pa ako ng buhay, hayaan mo na masasaysay ko ito sa church na ito kung ano talagang kalooban mo. Patungkol sa 3 stages of grace na ito, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kaming lahat sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, na makita ito ng buong husay, buong linaw, Panginoon. At meron nawang pagbabago na mangyayari sa aming buhay. Matapos naming marinig ang mensahe nito sa umagang ito, Lord God. O, pinupuri ka muli namin, Panginoon. Salamat. Binilang mo kami na maging kabahagi ng mensahe sa huling kapanahonan. Napakalaking pribilehiyo ito, Lord God. Na marami sa amin hindi nare-realize to, Lord God. Make it simple and clear to us this morning, Lord God, kung ano at napakalaki at napakadakilang bagay na ibinigay mo sa amin sa huling kapanahonan na ito. O Diyos, hiniling po namin ang iyong banal na Espiritu siya maghimay ng tinapay ng buhay dahil wala po kaming kakayanan. May parating to sa bawat kaluluwa. Ikaw lamang po may kakayanan because you are the author and finisher of our faith. Hallelujah. Oh, hallelujah! Purihin ko, Diyos, sa mga ito. Matangal ka sa pinakamataas na lugar. Dadakilain, sasambahin, luluwalatin. Kikilalanin na napakahalagang tao, personalidad. Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po aming samot, dalangin lahat ng matal mali magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God. Hebrews 9:14 please. Saka John 17:17. Praise God. Sabi dito, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge our conscience from dead works to serve the living God. Kung may Tagalog sana para mas lalo maunawaan nila. Yung purge kasi dyan para malinis. From the word purga. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Punta naman po tayo sa John 17:17. So, dagdag na scripture ito doon sa nakita na natin ng linggo. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Amen. Dakilang Diyos, minsan pa po kaming lumalapit sa iyo sa oras po na ito. Marami sa kapatiran wala dito nakaraan linggo, Lord God. At narito ang mga kapatiran sa umagang ito, Lord God. Nawa himayin mo muli ang iyong salita na hindi lumampas ito sa mga iba, Lord God. Hawayan mo, Diyos, na masaysay ito ng buong husay ayon sa kakayanan ng bawat isa, ayon, Panginoon, sa pangunawa ng bawat isa, Lord God. Alam namin, Panginoon, galit ka sa kasalanan. Pero kahit si Haring David ay nagsabi na huwag mo siyang ituwid sa pamagitan ng iyong puot at galit, kundi sa pamagitan ng iyong kababaang loob. Kaya ganoon din po kami, Lord God. Kaming mga matatagal na sa mensahe, we are so zealous, Lord God, sa pagsunod na sa iyong salita. Kung
Kung minsan nag-overboard po kami, katulad ni Moses, Lord God, turuan mo kami na maging mahinahon sa aming kaparaanan, ngunit hindi namin ikompromiso ang iyong salita. Tama, Panginoon. Tulungan mo kami lahat sa umagang ito, Lord God. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samot dalangin at lahat ng banal. Muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan muli natin ating Panginoon. God, at maaari na po tayong makakaupo. And again, sinasabi ko mga kapatid na kung hindi natin ito makumpleto, sayang maraming wala. Kung hindi natin makukumpleto to, useless mga kapatid. As a bride. As a bride. At sabi ni Brother Branham, kung inangkin mong bride ka, hatulan ka bilang bride, hindi bilang foolish virgins. So you don't have a fallback position. Hindi dahil bumagsak ka na sa pagiging bride, pwede ka sa foolish virgins. Hindi po ganon. Kasi relasyon to sa Diyos. Pag inangkin mong relasyon mo ay bride ka, so ikaw ay hatulan ng Diyos bilang bride, hindi bilang foolish virgins. So kung pumalya ka bilang wise virgins, wala ka ng kaligtasan. Mga kapatid, kasi inangkin mong bride ka, mabuti pang hindi mo inangkin na bride ka. Pag hindi mo inangkin na bride ka, at di ka umaatan dito, hindi ka nakikinig ng mensahe, mga kapatid, pwede pa, baka pagbagsak ka sa foolish virgins, kung ipapamuhay mo ng buong husay yung pinapangaral. Tandaan po natin mga kapatid, ang 3 stages of grace is a progressive necessities. Ulitin ko, it is a progressive necessities. Hindi pwedeng hindi natin ito tapusin. To tell you bluntly mga kapatid, pag namatay ka, hindi mo natapos ito, hindi ka bride. Grabe. Yun ang sinabi ni Brother Branham. Pag namatay ka, hindi mo natapos itong tatlo na ito, hindi ka bride. You will not be recognized as bride. So if you are not recognized as bride, ano ka? Lost ka. Kaya hindi ito, mga kapatid, isang magaan na pagtuturo. Hindi ito isang magaan na bagay. Ito'y napakahalagang bagay. Hallelujah. Na kailangan hilingin mo sa Diyos na matapos mo agad. Hallelujah. Hindi pwedeng hindi mo ito matatapos. You will not be recognized as bride, and if you will not be recognized as bride, tatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi ito na ituturo ng ganito dati, di ba? Kasi marami tayong inaalalayo. Pero sa panahon na nangyayari, hindi na natin pwede itong sabihin palagi na nag-aalalay tayo. Ito yung katotohanan sa mensahe, research the message. Basahin nyo ang mensaheng token. Yan ang sinabi ni Brother Branham, kung hindi mo matapos itong tatlo, because the baptism of the Holy Ghost is the token. And if you don't have the token, you will not be recognized as bride. Mahalaga ito kaya. Sabihin niya, punta rito. Diyan niya. Sisigbe muna ako sandali. Kasi ayaw kong mamiss din ang misis ko. Balik muna tayo dun sa justification bago tayo tatlo yung stages na sinabi ni Brother Branham. Ibang-iba ito sa OSAS. Ang OSAS is once saved, always saved. Tandaan po natin yan. Once saved, always saved. Para sa kanila, the moment, mga kapatid, na sumampalataya sila, they secured their eternal destination. Hindi mahalaga sa kanila yung progressive necessities, mga kapatid, ng sanctification. Because they secured already their eternal destination, salvation. So kahit ano ang mangyari later on sa progress, mga kapatid, ng kanilang paglilingkod sa Panginoon, saved na sila. Pero hindi ganon. Hindi ganon ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Ang sabi ng ating banal na kasulatan, go to perfection. Hebrews 6:1 siguro. Tumatanda na tayo, medyo marami na tayong, di ba rin, nandito pa yun.
6. Okay. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Once you are justified, mga kapatid, yung record ng kasalanan mo, nilinis. Nilinis. Okay, so tapusin natin. Not laying again the foundation of repentance. Tandaan po natin, foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So makikita natin, mga kapatid, parang kang kinasuhan. Nung kinasuhan ka, at yung kaso mo, totoo na nga. Totoo yung kaso mo, kaya ka nakulong. At nakulong ka, lilitisin ka, pag napatunayan na ikaw ay may sala, ikaw ay mamamatay. May death penalty kasi, sa atin lang tinanggal yung death penalties. Most countries, kahit tayo noon, may death penalty. So ikaw ay mamamatay, mga kapatid, dahil ikaw ay the court found you, mga kapatid, guilty. Meron kang sala. Nung ikaw ay nilitis, meron kang kasalanan, kaya sabi ng judge, you're guilty. Ang guilty ka, kinulong ka, naghihintay ka na lang na ma-execute ka, mga kapatid. Pero ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, sa atin, from the very start, makasalanan tayo, we deserve to die, wala tayong kakayanan makaalis sa ganung kalalagayan, pero ang Diyos sa habag at awat, pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, dineclare na lamang tayo, wala tayong kasalanan. Amen. Hallelujah. Wala tayong ginawa, dineclare na lamang. And for that, mga kapatid, to happen, you must be elect. Hallelujah. Kasi bakit kayo dineclare kung hindi ka hinanap? Hinanap ka! Nasaan yung electo? Ito yung electo! Halika rito! Wala kang kasalanan! Hallelujah. Salamat Lord! Hallelujah! Yan ang katotohanan. Tama. Hinanap ka ng Diyos at sabi niya wala kang kasalanan. Yung record mo, nabura lahat. Ang nagbura nun, yung dugo ni Kristo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, nung nabuyumbay sa krus si Kristo, nagbubulan dugo, at yung dugo niya, nilinis tayo. Nilinis yung record natin. Not the heart. God cleanse our record. Nilinis siya lahat ng record ng ating kasalanan, but not the root of sin in your heart. Yung likas ng kasalanan na namana mo kay Adan at Eva, nandyan pa sa puso mo. Kaya kung walang continuing work yung Holy Spirit, babalik ka sa pagkakasala. Dahil nandoon pa yung nature ng sin sa puso mo. Iyon ang nililinis ng dugo sa sanctification. Amen! Amen Lord! Kikita natin ang pagkakaiba ng justification sa sanctification. Yung sa justification, iniris lang lahat ng record ng kasalanan mo. But the nature of sin in your heart, hindi pa. At yun ang kulang ng osas. Once saved, always saved. Para sa kanila, it doesn't matter anymore. Kaya yung tendency, mga kapatid, na bumalik sila sa pagkakasala, mga kapatid, na overlook nila. Which is, talagang babalik ka dahil hindi pa nalilinis yung kasamaan ng puso mo. Yung tendency ng puso mo na babalik sa pagkakasala. Kaya nga, si Brother Branham ang may pinakamalinaw. Amen! Amen Lord! Hallelujah! May pinakamalinaw na katuruan. Hallelujah! Mga kapatid ng progressive grace. Amen! Kung paano yung biyaya ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, nag-umpisa sa justification at ito ay magkakaroon ng kapunuhan sa baptism of the Holy Ghost. Oh, hallelujah. God erase your records of sin and justification. God cleanses your heart. He does not only cleanse your heart with blood, you are being set apart. Tandaan po natin, you are being set apart, not set aside. To set aside, that is passive. You may not do anything to God, but when you are set apart, pinapakita ng Diyos, ito yung ibinukod ko sa paglilingkod. Amen! Amen Lord! Kita ninyo, ang mga tao na ito binikod ko sa paglilingkod, you cannot stay idle. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Ikaw ay binukod para may
gawin. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Kung wala kang ginagawa in sanctification, you are not yet sanctified. I'm sorry to tell you. Because the fruit of the pudding is in eating. Kailangan ba ipakita mo mga kapatid, bagamat ang Holy Spirit ang gumagawa yan sa buhay mo, pero kailangan makita sa buhay mo Amen. Tama. na may paglilinis na nangyayari sa iyo. Amen. Yes. See, yung dati mong ginagawa na nabag sa kalooban ng Diyos, unti-unting nawawala. Tama. Amen. Because you're not born, babes are not born men. But babes grow. Yes, amen. Amen, Lord. Hindi ka pwedeng manatiling baby. Even plants grow. Tama. Hallelujah, yung halaman, mga kapatid, hallelujah, nung ito'y tinanim, the sun does not directly hit. It's sunlight hit the seed because it's under the soil. Pero nararamdaman itong init. Tama. Parang ang justification. The Holy Spirit is not directly dealing in our spirit and in our soul. See, sayang at gusto mo, binigyan ka ng init. Oh, hallelujah! Sayang at gusto ng alaman, binibigyan siya ng init. Matthew chapter 5, verse 45. Sayang at gusto, binibigyan ng init. That's the grace of God! Amen. At sinabi mga kapatid ng Philippians 1:6, pag inumpisahan niya yung gawa, tatapusin niya. Amen. Hallelujah. So there's a seal of promise. Yes, amen. Once mga kapatid, sumampalataya ka kay Kristo doon sa tapos na gawa niya para sa iyo. Yes, amen. There's a seal of promise na tatapusin niya ito hanggang sa baptism of the Holy Ghost. Hallelujah. Kailangan sumampalataya ka nga lamang. Amen. Praise the Lord. Hindi pwedeng mental lang. Hallelujah. Dapat naramdaman mo dito. Yes, amen. Hallelujah. Naramdaman mo talaga. Tama. Oh, Panginoon, grabe pa ginawa mo sa akin. Namatay ka pala talaga para sa akin. Kung di mo ako tinubos, ako'y mapapahamak pala. Kung di mo pinubo ang dugo, ayon doon sa nakita namin sa Hebrews 9:14, hindi malilinis. Hindi ako malilinis. At kung di ako malilinis, ako magbabayad ng kabayaran ng kasalanan. Salamat o Diyos. Dapat ganun. Amen. Yung nararamdaman mo nung ikaw, hallelujah, nagpapabautismo at nagsisisi, nakita mo talagang may kasalanan ka laban sa Diyos at wala kang mukhang nahiharap sa Kanya, hiyang-hiya ka. Hindi yung pabautis ka, sige, tapos doon, basa. Sabi ni Brother Branham, kung gano'n ang attitude mo, binasa mo lang ang sarili mo. You just you just wet yourself. Pero walang justification na nangyari. See, dineclare ka ng Diyos na walang kasalanan. Ikaw ay righteous. Binura niya lahat ng record mo. Gumawa ng pundasyon ng Diyos. Kahit itong bahay na ito, tahanan ng Diyos, kung walang pundasyon ito, hindi ito tatayo. Ang sanctification ay pundasyon ng 3 stages of grace. Kailangan may malinis na lugar na pagpapatungan ng sanctification. Amen. Hindi pwedeng maunang sanctification sa justification. Dilinisin ka muna sa bago ka i-declare. Bago i-declare na walang record ng kasalanan. Kailangan alisin mo na lahat ng record ng kasalanan mo bago ka i-sanctify ng Diyos. So doon ipapatong yung sanctification doon sa nilinis niya na bagay sa buhay mo. Amen. Kikita natin mga kapatid, kaya hindi pwedeng mag-work yung osas sa atin. Hindi pwedeng once save, always save. Yun ang isang bagay na gusto kong makita ng lahat. Unfortunately, may mawala sa umagang ito. So yung mga hindi nakakarinig dito, tandaan po ninyo, walang pagbabagong mangyayari sa buhay nila. Upset pa rin, hindi pa rin maglilingkod ng tapat kasi hindi nila nakikita na when you are sanctified, you are set apart. Set apart. Binukod ka ng Diyos para ipakita sa badlang mo, hindi mga mananampalataya, na ikaw ay binukod niya sa paglilingkod. Sa paglilingkod. Yes, Lord, amen. Hindi ka pipilitin. Right, tama. Oh, hallelujah. Hindi ka pipilitin. Ay, ako nag-aalok ako minsan. Pag tinanggihan, talaga din ako nag-aalok. Pag tinanggihan mo, hindi na kita alokin. Kasi parang pinakita mo sa akin, hindi mo ko kailangan, ba't ako pa ipag... Bakit ko pa ipag... Di ba, yung sarili ko sa'yo. Bakit ko ipagsisiksikan sarili ko sa'yo? Ayaw mo pala. Hintayin ko sa'yo na sabi mo sa akin na gusto ko maglingkod talaga sa Panginoon. Pero kung tinanggihan mo,
Hindi ko na ulitin yun. Paglilingkod sa Panginoon, tatanggihan mo, nakakaya. Even your breath, galing sa Diyos yan. At tinanggal niya yan. Patay ka. Tama. Katapos ganun-ganun ka na lang ang tanggihan ng Diyos, nakakaya. Sabi nga ng banal na kasulatan, mabuti pang di natin nasumpungan ang katotohanan. Oh, hallelujah. Mahal na mahal tayo ng Panginoon kasi kung di tayo mahal, di tayo i-correct eh. Hallelujah. God will never correct us. Kahit ang ama, sa natural. Pag may ginawang mali yung anak, at mahal na mahal niya yung kanyang anak, hindi lang dahil iniingatan niya yung kanyang kalalagayan sa lipunan na siya ay banal, kundi talagang mahal niya yung kanyang anak, talaga pagagalitan niya yung kanyang anak. Yeah? Lahat ng pwedeng gawin niya para may tuwid yung anak gagawin niya. Kaya nga kung minsan, sumusobra na yung ama. Di ba? Dahil sa gusto nating makalinya agad, pero huwag natin kalimutan na kailangan madala pa rin nila natin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi nangyari yon, you failed. Pagalitan mo ng gusto mo. Tuwid mo ng gusto mo. Pero sa lingkod dapat kasama mo. Para siya ay maalagaan, sabi ng ating banal na kasulatan, Ephesians 6:4. At maturuan sa salita ng Diyos. So sa sanctification, it is a continuing work of the Spirit. Yung initial contact, mga kapatid, doon sa justification. At wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Talagang hinanap ka ng Panginoon. Oh, gusto kita i-justify. Nilinis ka ng dugo. Hindi yung dugo na paglilinis katulad ng sanctification. Yung dugo dito is for forgiveness and pardon. Ha? Pero yung sanctification, pinopurify niya yung budhi mo. Ibig sabihin, pinatransform niya yung pagkatao mo. So, hindi lang pala pinapabanal ka sa sanctification, kundi binubukod ka ng Diyos. Dalawa na yan. Nilinis ka ng banal na dugo dahil humingi ka ng tawad, nagsisika humingi ka ng tawad. Pero even that one, galing sa Diyos yun. Yung working ng Spirit sa iyo para ikaw ay sumampalataya. If the Holy Spirit will not work in you, hindi ka sasampalataya. Peki yung pagsampalataya mo. Mental lang. Mental lang lahat. Sabi ng isip mo, kailangan mong sumampalataya dahil pag sumampalataya ka, ikaw ay aaring ganap. So dito lang lahat yan. Pero pag yung Espiritu ay binigyan ka ng pananampalataya, it's deeper than that. Mararamdaman mo yung talagang pangangailangan na ikaw ay ma-justify. You will look for it. You will hunger for it. You will hunger for it. Mga kapatid, ikaw ay mauuhaw. Ikaw ay magugutom. Ikaw ay aaring ganap ng Diyos. Hindi mo ito pababayaan na lamang. O kayo mahikayat ka lamang na ikaw ay aaring ganap. It will come deeper within your soul that your soul will so hunger for it. Hahanapin mo to. Pastor, kailan tayo mapabaptize? Gusto ko mapabaptize. Tulad ni Maui, sabi niya sa akin, Pastor, gusto ko mapabaptize. Ibig sabihin, may isang bagay na pumunta doon sa kanyang puso at yun ay Espiritu, binigyan siya ng pananampalataya na makasampalataya doon sa tapos ng gawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. And it is the initial. Nagagawa pa siya ng mga bagay na hindi tama? Yes, of course. Wala pa, yung nandun nga sa baptism of the Holy Ghost, nagagawa pa ng bagay na hindi tama. Yung pa kayo nasa justification. Pero gusto ko mga kapatid, makita natin later on na yung application ng babes are not born men, dapat i-apply natin yun doon sa baptism of the Holy Ghost. Hindi dito sa justification. Why? Why? Doon ang kapanganakan eh. Hindi naman dito sa justification eh. Come on, church! Come on! Ang kapanganakan ay doon sa baptism of the Holy Ghost, doon ang giver. Hindi sa justification, hindi sa sanctification, doon sa baptism of the Holy Ghost. So if we will apply, mga kapatid, yung babes and unborn men, dapat dito din may panganak ka na. May panganak ka na. In other words, yung 3 stages na yan, urgent. Urgent. Because if you die, na hindi mo natapos to, hindi ka blind. Tahimik ano? Pastor, parang ngayon ko lang ito narinig ng ganito. Ngayon lang talaga natin ito
nilatag ng ganito. Because I'm putting pressure now to you. Pinipressure ko na talaga kayo. Na kailangan makarating kayo sa baptism of the Holy Ghost at hindi yan magagawa sa sarili ninyo. Kailangan ninyong mitiin yan sa tulong ng Espiritu Santo. E paano kung di nyo minimiti? Pag namatay ka, na nandun ka pa lang sa sanctification, yun na ba? Hindi mo miniti. Hindi ka na uhaw. Walang kagutuman sa'yo. See, when you are set apart, listen carefully, when you are set apart, you don't do the work, the things that the world is doing. Come on, church! You cannot do it anymore because you are set apart, not set aside. Set apart, there is a demarcation line, there is now a boundary between the world and you. Yung ginagawa ng sanlibutan at ginagawa mo, magkahiwalay na. May distinction na. Hindi ka na pwedeng humalubilo dyan. Kung hahalubilo ka man dyan, dapat makikita ang pagkakaiba mo. Hindi pwedeng hindi ka mahalata. Kailangan halatang halata ka. Hindi, magaling akong ano eh. Magaling akong hindi yung magpanggap. Magaling akong magpanggap eh. Kaya hindi ako nahalata si Leslie. Magaling akong magpanggap eh. Hindi ako nahalata. Ito doon na. Kailangan ipakita mo na ikaw ay sanctified. You are a sanctified vessel. Wala kang pakialam kung ano ang sasabihin ng mundo at pakialam mo kung anong sasabihin ng Diyos sa'yo. Amen. You will suffer, yes. Out of place na. Pababayan ka ng Diyos, hindi. I can prove it. Nangyari sa akin yan. Hindi ko pinabayaan ng Diyos. Titignan ka, behind your back, pag-usapan ka, yes. Kakamatay mo, hindi. Mawawalan ka ng influence? Never. If God is for us, who will be against us? Amen. Kailanman, di ka pababayaan ng Diyos. Marami mga kapatid na gusto kang pabagsakin, hatakin pababa, mga kapatid, pero hindi ka pababayaan ng Diyos kung magiging tapat ka sa Kanya. Amen. Yan sabi ng Diyos, if God, sabi ng banal na kasulatan, if God is for us, who will be against us? Sino? Maaaring hindi agad kapaparusahan ng Diyos pag tinitirang ang bride. If you're persecuting the bride, maaaring hindi ka agad parurusahan, pero ang alam ko, parurusahan ka talaga. At kung ikaw ay bride, okay, listen, you're cleansed, set aside, doing service for God. The fourth one is you're being transformed. Hindi pwedeng walang transformation na mangyayari sa'yo. So may mangyayaring transformation sa'yo from your old self to a new creature. Kailangan may mangyayari. At yan ay mangyayari kung nakikinig ka ng salita ng Diyos. John 17:17, sanctify them. Di ba? We could only be sanctified, mga kapatid, sanctify them through their truth. Thy word is truth. At ang pagsususog natin dyan ay John 16:13. Sabi ng John 16:13, when the Spirit of truth shall come, He will guide you to all truth and show you things to come. So wala kang kakayanan, alamin ang katotohanan, alamin ang standard ng Diyos, ng kabanalan, pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay ipapakita sa iyo kung ano ang standard ng Diyos ng kabanalan at ang banal na Espiritu, tutulungan ka muli na makasampalataya. Amen. So kung binabaliw-baliwala mo, mga kapatid, ang pamumuhay ng may kabanalan, something is wrong. You are rejecting the Holy Ghost. And when you reject the Holy Ghost, you are being endangered, mga kapatid, of committing the unpardonable sin. Be careful. Huwag tayong magmalaki at magmataas. Magpakumbaba tayo palagi. May ginay nagpapakumbaba, na may menos, mukha siyang walang-wala, mukha siyang pipitsugin, mukha siyang kawawa, kesa, mga kapatid, makross mo yung line ng unpardonable sin. Kasi later, after that, kahit anong gawin mo, hindi ka na mapapatawad. Kahit anong pagsisisi, kahit anong iyak. Kahit lumuhod ka, magmula rito hanggang pangarap, hindi ka na pakikinggan ng Diyos. Kahit umiyak ka ng isang timba, isang palangganan, hindi ka na pakikinggan ng Diyos. Because you crossed the line. At yun ang nakakatakot dito sa sanctification. Kasi dito sa sanctification, panglima na to. Dahil ginagayad ka ng Holy Ghost, kinoconvince ka, kinoconvict ka, pag may nagawa kang mali, magsisisi ka. Come on. Paano kung di ka nagsisisi? Come on, church. Paano kung di ka nagsisisi? Pag nagsisi ka, may papakita mo. Nagsisisi ka. Hindi pwedeng.
Sisisi ako. Sorry, ginagawa ko. Pwede na ba yan? O kaya, nakayuko ka palagi. Sign of humbleness ba yan? Kaya nga profession of faith. You have to profess. You have to say. Kailangan sabihin mo na nagkamali ka at nagsisisi ka at marugtog ang pagsisisi mo, masakit sa iyong kalooban, umiiyak ang puso mo at humihingi ka ng kapatawaran. Amen. Pag hindi ka humingi ng kapatawaran, anong ipapagpapatawad sa iyo? Come on. Don't mind my shouting. Mind the words. I'm telling you. Ayun, Lord. Salamat, Panginoon. In-express ko lang maigi para magising kayo at tumimo sa puso niyo, pero hindi ako galit. Hindi ako galit. Para sa inyo to. Para sa inyo to. Nakita ninyo kung gaano kahalaga itong 3 stages of grace. Amen. Kung hindi natin ito matatapos, mga kapatid, namatay ka bigla, paling na mga sakit sa puso. Hindi ko pa ito isasara kasi meron pa tayong baptism of the Holy Ghost. At titignan natin yung application doon na men, babes are not born men. Makikita natin yan sa linggo. Pero dito nakikita na natin yung transition from justification to sanctification. May 5 bagay na nangyayari sa'yo. Huwag nating kalilimutan yon. At yung end result, dapat may pagbabagong mangyayari sa'yo. Walang pagbabagong mangyayari sa'yo. Nakapirmis ka na palagi kang inuunaw at pinapatawad, something is wrong. On the same mistake. Come on. Dapat yung mistake na pinatawad ka dati, hindi mo na ginagawa. So, umaabanti ka. Challenge to ngayon. Sa atin, kung kasi ito'y urgent, kailangan makasampa tayo agad doon sa baptism of the Holy Ghost. Anong gagawin natin? See, sabi ng ating banal na kasulatan, tignan ninyo kung kayo nasa pananampalataya. Saan yan palaging mong gagawin? Nasa pananampalataya ba ako? Nasa sanctification stage ba ako? Nasa kabanalan ba ako? Nakaset apart by service ba ako? Naglilingkod ba ako? Anong pinakamababang paglilingkod na pwede mong gawin sa Panginoon? Offer yourselves as a living, present yourselves as a living sacrifice. Hindi mo kailangan maging ministro, maging teacher, maging pastor, maging song leader, maging choir, maging music ministry. Yung maupo ka dyan at magsakripisyo ng makinig ng salita ng Diyos at mag-amen ka at mag-hallelujah ka. You are presenting yourselves as a living sacrifice because napakahirap gawin. Dito lang mabibilang mo sino ang nagtataas ng kamay. So napakahirap gawin. Palang magtaas ng kamay. So kung ikaw ay magtataas ng kamay, kinukontra mo yung role, yung human nature. Tama. At dahil kinukontra mo, it will take a lot of things. Yung sakripisyo mo. Hallelujah. Magtaas ka ng kamay. Nakakaya pero magtataas ako ng kamay. Dahil hindi kay pastor yun, para sa Diyos yun. Amen. Umiimin ako doon sa kanyang salita, salita ng Diyos. Hindi sa salita ni pastor. Yes. That's what is amen is all about. I believe the word of God. I believe what is being preached. Not the pastor, but the word. Yes, amen. Hallelujah. At pag gano'n ang ginagawa mo, mga kapatid, nagagalak ang Diyos. Natutuwa siya. Lord, praise God. Sinong tatay dito na pag sinunod siya ng kanyang anak, hindi magagalak? Then sabihin ko sa akin, anak, bili mo ng ano. Sasabihin agad ni training. Ganun agad eh. Pero binibili naman ako. So, the fruit of the pudding is in eating. So, pagdating mga kapatid ng pinabili ko, wala akong magagawa kundi magalak. Kasi ginawa rin niya pala yung pinapagawa ko. Kahit si Angel eh. Mas grabe na si Angel. See? So, kung ang banal na Ama na nasa langit, saan natin makikita na may pinapagawa sa atin? Sa kanyang salita. At kung yung kanyang salita ay dinala sa inyo, ipanaliwanag sa paraan na mas madali ninyong maunawaan, at ginawa ninyo, alam ko yung reaksyon ng Diyos. Galak na galak. Hallelujah. At ang Ama, pag nagalak, grabe. Praise the Lord. Pag nagalak ang Ama, gagawin niya ang lahat ng mga bagay para siyang pagmamahal sa kanyang asawa. Lahat ng hilingin mo sa kanya, bibigay niya. Kahit mahirap, kahit imposible, gagawa siya ng paraan kasi na-please mo siya. Na-please mo siya. Kahit walang pera, pangungutang ka. Para lamang mabigyan ng kagalakan ang kanyang anak na sumunod sa kanyang kalooban. Ganon din ang Ama na nasa langit. Amen. See,
Sinet apart ka for service, hinihintay ng Diyos na maglingkod ka talaga. Hindi pwedeng hindi ka maglingkod. Pero, anong pagkakunawa ng karamihan sa atin? Pwede lang, maupo ka na lang dyan. Makinig ng salita, half-hearted, hindi pa nga full-hearted. Habang nakikinig ka, kung minsan lumilipad yung isip mo, iba yung pumapasok sa isip mo, hindi yung salita ng Diyos. Then babalik ka. Dami mo nang na-miss. Kasi lumipad yung isip mo. Ano kayo gagawin ko mamaya doon sa project namin sa school? Habang nakikinig ka ng salita, ay nakakatuwa naman yung sinabi ni ano. Diba? May gap doon sa pakikinig mo ng salita ng Diyos dahil kalahati lamang ng puso mo ang binigay mo. Ang kailangan ng Diyos ay yung buong puso mo. Amen. Hallelujah. Kailangan yung buong puso mo na makinig ka upang makuha mo yung buong instruction. Hindi lamang bahagi. So yung being set apart for service upang maglingkod ka, at sa paglilingkod mo, madadapa ka, mabubuwal ka, makakagawa ka ng mga bagay na hindi wasto, yet na nasa sanctification stage ka na. Pero yun kasi ang work ng Holy Spirit eh. Magmula nung nagkaroon ka ng initial contact sa Kanya sa justification, hindi Kanya naiiwanan. May sila promise na, Philippians 1:6 na. So every time na magkakasala ka, babagabagin yung puso mo. Tama. Sa ayaw at gusto mo, babagabin yan, ipapakita sa iyo na nagkasala ka at kailangan humingi ka ng tawad at kailangan mapatawad ka upang ikaw ay muling malinis at ang salita ng Diyos ang makakagawa lamang nito. Amen. Kung hindi papakita sa iyo ng salita ng Diyos na nalabag mo ang kalooban ng Diyos, anong hihingi mo ng tawad? Kaya nga, the blood and the word are working hand in hand. The blood cleanses you. The word washes you, mga kapatid. Pero more than that, it transforms you. Pinatransform ka doon sa pagkatao na nais ng Diyos na makita sa'yo. It's only the word. 1 Peter chapter 1, verse 21 to 23. Tingnan po ninyo. Ganun nag-work. Ang dugo palaging laan niya. Nakatambay yan. Kailangan mo lamang humingi ng tawad, magsisi at humingi ng tawad. At patatawarin nga. After that, punta tayo ng 1 John chapter 1, verse 6. Who by Him do believe in God that raised Him up from the dead and gave Him glory, that your faith and hope might be in God. That's the finished work of Jesus. Punta tayo ng 22. Seeing He had purified your souls in obeying the truth. See, yung katotohanan dapat magmamanifest sa'yo when you are on the second stage of grace. Kailangan nakikita yung katotohanan sa'yo. Paano makikita ang katotohanan sa'yo pag nasa langsad mo, magsisisi ka? Dahil you believe the word. You believe the word, it is truth, so magsisisi ka, tingin ka ng tawad at lilinya ka. Amen. In obeying the truth, through the Spirit and to unfeigned love of the brethren. See that you love one another with a pure heart fervently. So may isa sa key diyan, mga kapatid, ay pagmamahal sa isa't isa. Tayo magkakapatiran. Kung may namumuo na galit, sama ng loob, sama ng damdamin, something is wrong with your experience in sanctification. Dapat puspos ka ng pagmamahal. Amen. Ano man ang gawin sa'yo, susuklian mo pa rin ang pagmamahal. At kung di mo kaya, hihingin mo sa Diyos. Iyon ang dahilan bakit continuous yung working ng Spirit. Nakatambay siya palagi para tulungan ka. Kung hindi mo kaya, hilingin mo. Lord, I cannot do this. Galit na galit ako sa tao na yan. Sinaktan niya ako eh. Pero hindi itong kalooban mo eh. Tulungan mo ako, Panginoon. Mapalitan yung damdamin ko na hindi maganda ng pagmamahal. Na kahit galit ako sa tao na yan, ang nananaig pa rin pagmamahal sa puso ko. Napakahirap gawin, pero kung magagawa natin lahat dito yan, ang ganda ng takbo ng church natin. Amen. Walang magdi-disbehave, lahat magiging behave. Magiging behave lahat. Magiging cooperative lahat. Magiging pag-cooperate lahat. Dahil yung environment mo punong-puno ng pagmamahal, sinong hindi kikilos ng tama? Lahat kikilos ng tama dahil yung environment ang sarap eh. Amen. Ang ganda na yung environment eh. Nandun yung pagmamahal, nandun yung pangunawa. Diba? Nandun yung suporta, mga kapatid. Na kahit nadapa ka, inaalalayan ka, hindi ka kinokondena. Inaalalayan ka, pero sinasabi sa'yo kung anong dapat mong gawin. Tama. Hindi Amen. pwedeng aalalayan ka lang, katapos hindi nasasabihin kung anong dapat mong gawin. Sis, nadapa ka dahil nagmalaki ka sa Diyos. Hindi ka umaatin ang gawain ng Panginoon. Dapat magsisi ka at umatin ka sa gawain ng Panginoon. Ganun dapat, hindi mo pababayaan yung forsaking the assembling of, not forsaking the assembling of saints. Inalalayan mo dahil nakita mo eh, pinampas ng Diyos eh, dapang-dapa talaga eh.
Kaya pinabayad siya ng Panginoon doon sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Na yun dapat ay nawawala doon sa sanctification stage. Tama. Kasi the Holy Spirit is guiding you to all truth. At habang ginagayad ka sa all truth, dapat ginagawa mo yun. Pag hindi mo nagawa yun, dapat yun ay hindi sinasadya. Pag sinasadya mo, you are endangering your soul. So paano mo masasabi na you are not willfully doing it? Doon pumapasok yung pagsisisi. Na naniniwala ka sa salita ng Diyos, nagsisisi ka, pinapakita mo, hindi lamang sa Diyos, kundi sa kapwa mo mananampalataya, na yung bagay na ginawa mo ay mali. Right. But we don't force that here. Noon, grabe, pinoforce namin dito eh. Pag nakagawa ka ng kasalanan, tatayo ka rito noon. Hihingi ka ng tawad. Swerte ninyo, hindi na namin ginagawa dito. Tanongin niyo si Brother Joel. No, hindi lang. Pag nalaman, nagnakaw ka, represent ka talaga namin, humingi ka ng tawad dito. Hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa kapwa mo mananampalataya dahil idinamay mo sila. Akala niyo yung bagay na ginawa niya sa inyo na. Ikaw lang yung nakagawa ng kasalanan at ikaw lang ang natulan. Hindi, lahat. Hinatak mo lahat ng kapwa mo mananampalataya sa maling gawain mo. Masusundan ko lang eh. So doon sa sanctification, may pagsisisi ulit. Hindi nawawala. Kaya na, yung sinabi ko sa inyo noon, justification is a continuing work of the Holy Spirit. Dahil kailangan ulit humingi ng tawad dyan. 1 John chapter 1 verse 9. Hindi naman nag-iwan ng ano ang Diyos eh. Butas para hindi ka makabalik. Meron palaging inilaan na paraan makabalik ka. Ang problema, yung tao ayaw gamitin. Yung believer ayaw gamitin. Pero tingnan ninyo, naglaan ng way para makabalik ka. Doon ako namamangha ko minsan, bakit ayaw gamitin? Oh, hallelujah. Namamangha talaga ako. Kahit tinuturo mo dito, ang ingay ko na nga, di ba? Sinisigaw na ako para diin na diin. And yet, hindi pa rin nakita at hindi pa rin ginagawa. At pag namatay ka, na hindi ka perfect, walang baptism of the Holy Ghost, hindi ka pa-bright sign lahat yung ginawa mo na paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Brother Branham, kailangan mag-inventaryo ka palagi. Di ba? Mag-inventaryo ka palagi. Ano yung meron ako at ano yung wala pa ako. At ano yung di ko kailangan. Kailangan ma-dispatch siya, di ba? Kasi sino, di ba, may magkakaroon ng anong cost yun? Yung nandoon yung item, katapos din wala nang pakinabang. Kaya kailangan i-dispose mo, di ba? I-dispose mo yun kasi magkakaroon ka ng handling cost o storage cost, nagbabayad ka ng storage, hindi naman pakinabang, kaya kailangan i-dispose mo yun. Ganun yung kasalanan. Sabi ni Brother Branham, mag-inventaryo tayo, yung kulang, dapat, di ba? Malagay doon si storage natin, yung puso natin. Yung nag-aksaya naman doon si storage ng puso natin, na dumi, kasalanan, kailangan alis. Hindi pa kinabang eh. Kakapangamak pa natin, di ba? Ganon dapat ang ginagawa natin, sabi ni Brother Branham. Eh, yun din ang sabi ng banal na kasulatan. Alamin ninyo kung kayo nasa pananampalataya. Parehas lang. Nag-inventaryo ka, inaalam mo. Paano mo alamin kung kayo nasa pananampalataya? Ganon din, di ba? Tinitignan mo kung ano wala ka pa, tinitignan mo kung ano meron ka na, tinitignan mo kung ano ikakapahamak mo. At kung ano ikakapahamak mo, kailangan i-dispose mo. See, yun ang nangyayari sa sanctification. It's a continuing working of the Holy Ghost. Hindi humihinto. It's not a one-time event na tulad ng kaisipan ng Osas. Yung one saved, always saved, nung sila ay sinanctify, nung sila ay na-justify, sinanctify na rin sila. Pero magkaibang gawa ng Diyos yan. Ulitin ko, nung ikaw ay dyan nastify, in-erase yung record ng kasalanan mo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. Tama? Kung hindi nalinis yung likas ng kasalanan na nasa puso mo, na minana mo kay Adan. So kailangan malilinis yung likas ng kasalanan, yung tendency mo na gumawa ng kasalanan. Man has the tendency to do wicked and evil things because of that nature that is in your heart, the nature you inherited from Adam and Eve. Nasalangsangin ang salita ng Diyos. See? Kaya sila bumagsak, nahulog sa pagkakasala dahil sinalangsang nila ang salita ng Diyos. Yun yung nature na nandito sa atin. Yun yung nature na nakikain. Ang nature ni Abel, hindi. Ang nature ni Abel at ni Seth ay gawin ang kalooban ng Diyos. Pero nung nagkaroon ng intermingling, mga kapatid, before the flood, mga kapatid,
yung nature, yung kalikasan ng kasalanan na nandun kay Cain na halos sa atin. Na hybrid tayo. And the only way, mga kapatid, maalis yan ay through divine intervention. Kung hindi mag-intervene ang Diyos, mga kapatid, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi maalis yung kasalanan na yon. Yung nature of sin na yon. Nandun palagi. Alisin mang yung record ng kasalanan mo, meron ka pa rin tendency na magkasala. Yon ang inaalis ng Diyos sa sanctification. Blood, word. So dito natin nakikita ang kahalagaan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng lumiban. Kailangan, kung napaliban ka man, panoorin mo ng buo yung video. Kasi may mga instruction dyan ang Panginoon. Kung hindi mo mabubuo yung instruction, pag ikaw ay bumibili ng gamit, karamihan sa atin, gamit agad. Bago basahin ang instruction, di ba? Sinong gumagawa nun? Ako, guilty ako dyan. Presuming na alam mo na yung pag-operate ka, tapos mamaya magkikita mo umusok na lang. Kamali ako. Di ba? Saka mo na lamang babasahin, ba't umusok? Saka mo na lang babasahin yung ako kaya pala umusok, sira na. Di ba? Sira na, di mo binasahin. Ganon din sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Hindi pwede, mga kapatid, na hindi tayo magbabasa ng instruction. At yung instruction, kailangan buuin mo, hindi pwedeng basahin mo sa umpisa at sa huli, ganon pala. Shortcut agad. Eh may mga in-between pala. Pag nilagay mo yan, gagamit ka dapat. Kunwari microwave, gagamit ka ng Pyrex. Kunwari, maglalagay ka ng pag nilagyan mo ng mantika, usok nilagyan mo ng mantika, umusok. At pag nagtagal, baka pwedeng pumutok pa ngayon dahil doon sa mantika, di ba? Hindi pala pwedeng mantika. See? Pero sabi doon, gumamit ka ng Pyrex, gumamit ka ng anti-heat na glass, lagay mo doon, lagay mo yung pagkain doon, sheets mo, tapos luluto na. In between pala sabi doon, basta walang mantika. Na-miss mo yung walang mantika, patay kang bata. Ganon din ang salita ng Diyos. We cannot miss anything. Sabi na ni Brother Branham, dapat 100%. Not 99, not 101. 100%. Na hindi natin magagawa ito kung walang tulong ng Espiritu Santo. Ulitin ko. Kaya ang justification at sanctification is still the working of the Holy Spirit in us. Amen. Pero kung hindi mo mimitiin na tulungan ka ng Espiritu Santo, hindi ka tutulungan. Hindi ka tutulungan. Tapos na ako ng justification eh. Hindi ibig sabihin, applicable yung Ephesians 1:6. Are you sure? Oh, sure ka ba? Iba yung term na. Tama ba yan? Tayo Hindi ka sure. Hindi ka sure. Di ba? Si Judas nga eh. Di ba? Na-justify siya, na-sanctify siya, pagdating sa baptism of the Holy Ghost, hindi niya natanggap. Nagpakamatay siya. Kasi dumating ang banal na Espiritu Santo sa Pentecost. Wala na si Judas, patay na. Pero na-sanctify siya. Masidi pa nga siya eh. Ba't bibigay yung ointment na yan? Napakamahal yan. Pag binenta yan. At yung pera binigay sa mga mahirap, di ba mas maganda? Tingnan ninyo, masidi sa paglilingkod. Pero ano sabi ni Kristo, bayan nyo, yan ay para sa aking paghahanda, para sa aking kamatayan. So in-anoint siya. Dead are anointed, mga kapatid. Kaya na yung binigay na regalo kay Jesus nung siya ay bata, mga kapatid, ay gold to represent Him as a King. Frankincense, mga kapatid, at tumutukoy ito sa paglilingkod tulad ng mga saserdote doon sa templo. Pag sila'y maglilingkod, lalagyan nila ng insenso, frankincense, yung kanilang upausob at magpapausob sila. At yung oil, mga kapatid, myrrh, is an oil used in embalming. Kaya ang ibig sabihin ng regalo kay Jesus ay ang hari ay maglilingkod para mamatay sa atin. Jesus the King died for us. Ang ganda ng mensahe ng regalo, di ba? Purihin ang Panginoon. Amen. Nakuha ba natin, mga kapatid? I hope makapunta na tayo sa baptism of the Holy Ghost dahil naniniwala ko nagmamadali ang Panginoon. Nagmamadali at i-share ninyo ito, mga kapatid, sa mga wala dito. Hindi tayo usas. If you claim you are bride, kailangan matapos mo itong pangangaral na ito. Hanggang doon sa baptism of the Holy Ghost. If you don't care, something is wrong. May problema doon sa pananampalataya mo. Hindi ko sinasabing lost ka, kasi buhay ka pa naman. Ang sinasabi ko lang, humingi ka ng tulong sa Espiritu Santo para tulungan ka niya. Tayo tumay lahat, at tayo manalangin. Purihin ang Panginoon. Do you love the Lord? Amen. Hallelujah.
Siguro ito na yung pinaka-malinaw natin patungkol dito sa 3 stages of grace. Pupunta naman na tayo doon sa baptism of the Holy Ghost. Next. Bago ako, yung isang metaphor na hindi ko pa natapos kanina. Tingnan niyo yung cedar. Habang nandun na sa ilalim, tumatanggap na siya ng init. Then, maglalabas siya ng hypocotyl, sister. Yun yung usbong mag-describe yung hypocotyl, Yung hypocotyl, wala pa rin itong kaparaanan para mag-process ng sarili niyang food. Nagdidepende pa rin ito doon sa cotyledon. Yung pagkain nandun sa cotyledon, yung dalawang usbong na leaves, pagkatapos ito At kahit yung cotyledon na yun ay tinamaan ng araw, hindi pa rin ito mag-produce ng sarili nitong pagkain, yung halaman. Yung naka-store doon na pagkain mula sa pagkabinhi, yun pa rin ang kinakain niya. Hindi pa rin siya nagpo-produce ng photosynthesis. So kailangan niyang umabot doon sa magkaroon siya ng 2 leaves upang hindi lamang siya makapag-produce ng sarili niyang pagkain, kundi ito'y mamunga. So yun yung proseso din natin bilang mga mananampalataya. Hindi pa tayo mananampalataya, hindi pa natin kilala si Kristo, pinapainitan na tayo ng kanyang biyaya. Tinutulungan na tayo ng Espiritu Santo na sumampalataya, mga kapatid. At pagkatapos noon, sa sanctification, nasa cotyledon tayo. Si Bahagya, bagamat nakikipag-deal na siya doon sa spirit natin, not the soul, sa spirit pa lang, pero ano man ang tanggapin ng Espiritu, ibabato niya doon sa kaluluwa. So kung magandang tinatanggap nito, yun ang ibabato niya doon sa kaluluwa. Pero kailangan natin kasi yung baptism of the Holy Ghost. Yung baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, yun ang tatalakayin natin next Sunday. Yun na yung pag-usbong ng true leaves at mga bunga. Purihin ng Panginoon. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito, Lord God. Sa kabutihan mo, Lord God, na pinapalinaw ang iyong mensahe sa amin. Parang napaka simple lang noon sa amin. Malaman namin na inaring ganap kami, naglalakad kami sa kabanalan, binotismon kami ng Espiritu. Pero binigyan mo ng lalim ang mensahe mo sa oras na ito, Panginoon. Simple, pero malalim. Kaya kami nagpapasalamat, Lord God, tumatanaw ng malaking utang na loob sa iyo dahil binilang mo kami bilang kabahagi ng mensaheng ito sa huling kapanahunan. Tanggapin mo po ang aming taos-puso, Lord God, na pagbabalik sa iyo ng aming marugdog na damdamin ng paggalang, pagpuri, pagsamba, pasasalamat. Nawa ang bagay nito ay makapagdulot ng ngiti sa iyong mga labi. Amen. Sa sandaling ito, Lord God, at sabihin mo sa amin, ikaw ang aking sinisintang anak. Amen. Binabalik muli namin, Lord God, ang lahat ng mga bagay ito sa dakila, bukod tangi, at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, at lahat ng banal ay magsabi ng Amen at Amen. Nais kong umawit po tayo ng isang awitin. Hallelujah! Could we sing Hallelujah to the Lamb? Amen. Let's sing it with all our hearts. Kaya tayo nag-hallelujah. Kanina may kumawit ng hallelujah. Hallelujah. Ngayon naman, hallelujah to the Lamb naman. Tapos, I don't acknowledge it. lasig na katakbo. Tanungin yung mga elder, mga nanay na nakakaunawa. Pag hindi pa rin, hindi kayo kontento, kausapin niyo po ako. You can always chat me. Tribe and tongue, we are your people.
every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Yes, we are your children, loved by your name. Humbly we bow and we praise your power to work in us and through us. We are changed to be more like you. And all the nations will see your glory revealed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa oras na ito. Oh Lord, salamat sa kabuti. Panginoon, tulungan mo po kami lahat, Panginoon, na magamit ang aming buong buhay, buong puso, buong kaluluwa, na ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Nawa, Panginoon, bumukal ito. Bumukal ng kusa sa aming puso. Tulungan mo kami, Panginoon. Wala kaming kakayanan.
Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagagawa namin pagkukulang sa iyo. Oh, hallelujah. Batid mo, Panginoon, ang nasa ng aming mga puso. Bagaman, Panginoon, kami ay nakakagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, alam mo, Panginoon, alam mo dyan sa iyong kinalalagyan na nais ka naming paglingkuran ng buong puso, ng buong buhay namin, Panginoon. Bagaman nadadala kami ng kaaway, Panginoon, parating ikaw ang nasa isip namin. Hallelujah. Katulad ng pangaral ng aming mahal na pastor, na hindi humihinto sa justification, Panginoon. Tulungan mo kami na magpatuloy, Panginoon, ito sa sanctification hanggang sa baptism ng Holy Ghost. Lord, sabi nga ng aming mahal na pastor nung pa lang kami ipapanganak, Panginoon. O Lord, kung kami magbabaliwala, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Oh, hallelujah. Walang Polish virgin sa mensahe, Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo, Panginoon, ang mga tao na nagbabaliwala sa iyong salita. Katulad na sinabi ni Pastor, na mabuti pa hindi namin nalaman ang mensahe kung hindi rin lang namin ito ipamumuhay. O, tulungan mo kaming lahat, Lord! Salamat po. Hallelujah. Bigyan mo kami ng isang pagmamahalan, Panginoon, at tunay at tapat, Panginoon, na kung paano mo kami minahal, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, kami na malalayan ang aming mga kapatid na nanghihina, Panginoon. May paalala namin sa iyo, may paalala namin sa kanila, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Na kami ay hinanap mo, Panginoon, na sa kabila na gumagawa kami ng hindi ayon sa iyong kalooban ng mga araw na iyong, Panginoon. Hinanap mo pa rin kami, Panginoon, katulad kami sa isang baso, Panginoon, na nasa putikan, Panginoon, Oh, hallelujah. na nasa karumihan, Panginoon. Hindi ka nandiri na damputin kami, Panginoon, upang kami ay linisin, Tama. Hallelujah. upang kami ay itabi upang sa iyong, para sa iyong para sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. O Lord, nawa, balikan namin ang mga araw na yun na kung saan, Panginoon, maalala namin na gumagawa kami ng hindi ayon sa iyong salita. Hallelujah. Salamat, Panginoon, hinanap mo kami. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, binago mo kami. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo itong gawin sa amin. Patuloy mo kaming linisin. Patuloy mo kami, Panginoon, palapitin sa iyo, na sa iyong pagdating masabi mo, na ito nga ang aking sinisintang anak. Kamukha ko siya. Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord, kabagan mo kaming lahat, Panginoon. Panginoon, ito ay luha ng kagalakan, Panginoon. Luha ng kagagalang kami, Panginoon, at kami ay isa sa pinili mo. That's right, Lord. Isa sa binilang mo dyan sa iyong kaharian, Panginoon. Oh, hallelujah! Nawa makita namin lahat, Panginoon, na nalalapit na ang pagdating mo. Kabagan mo, Panginoon, ang aking sambahayan, Panginoon. Lagi ko itong nilalapit sa iyo. Oh, brother. Di ba sabi mo, Panginoon, kung anong hilingin namin basta sa iyong kabutihan? Ay tutuparin mo. Oh, Lord, kabagan mo ang aking dalawang anak, Panginoon. Parati kong ilalapit sa iyo, Panginoon. Lord, mahal ka namin, Panginoon. Kabagan mo rin, Panginoon, ang aking may bahay na laging naniniwala sa mga maling sinasabi sa kanya, Panginoon, ng maling espiritu. Katulad na lang kanina, Panginoon, nang itinanong niya sa akin, nasabi niya, sinasabi sa verse na ito na lumapit ka at lalapit ako sa iyo. Tama. Ang pagkaunawa niya, Panginoon,
sa mga tao. At sabi niya, lumalapit siya pero siya ay iniiwasan. Naliwanag ko sa kanya, Panginoon, na ikaw mismo ang nagsasabi na lumapit ka at siya ay lalapit sa iyo. Yes. Hallelujah. Oh Lord, sabi nga, Panginoon, ang pagbabasa ng Biblia ay manalangin muna upang ipaunawa sa iyo kung ano ang ibig sabihin nito. Siya na po, Panginoon. Kaya marami ang naliligaw dahil sa maling pagkaunawa. Hallelujah. Tulungan mo kaming lahat, Yes, Panginoon, Lord God. Hallelujah. na hindi lamang ang titik ang aming tingnan sapagkat ang titik ay nakamamatay. Oh Lord, kabagan mo kaming lahat. Panginoon, lahat kami ay nakakagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban. Oh, Lord God, nawa kami lahat ay makarating sa bautismo ng Espiritu Santo, Panginoon, na kung saan Hallelujah. doon mo kami aagawin, Panginoon. Tama. Hallelujah. Anong silbi ng aming pananampalataya kung hindi kami magtitiwala ng lubusan sa iyo, Panginoon? Tulungan mo kaming lahat. Tulungan mo rin ang mga mahal sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon. Yes, Lord. Tulungan mo rin silang lahat Siya na po. na mga paglingkod sa iyo, na makilala ka ng lubusan. Lord, salamat sa araw na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga ginamit mo sa araw na ito. Ang aming music ministry, Yes, Lord. ang aming MC, ang aming song leader, Yes, Lord. ang aming teacher na patuloy na nagpapagal. Nawa ang mga dinadala niyang pagtuturo, Panginoon, ay hindi naging isa lamang itong salita na lumagpas, Panginoon. Nawa ito ay lalong higit matutunan ng aming mga kabataan Yes. na pinakikita ng Panginoon sa kanila ang katotohanan. Hallelujah. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mahal na pastor na patuloy mo siyang bigyan ng kapahayagan, patuloy mo siyang ingatan, patuloy mong ibigay ang kanyang kalakasan, Panginoon. Dalangin namin na nawa, pahabain pa ang kanyang buhay o pagpatuloy niya kaming malagaan sa iyong salita. Makapagpaalala sa amin na ikaw ang aming Diyos na nagmamahal. Lord. Ingatan mo rin ang kanyang sambahayan. Ilayin mo sila sa anumang uri ng gawa ng kaaway. At parati mo silang pagpalain, Panginoon. Ganon din ang sambahayan naming lahat. Yes, Lord. Lord, wala kaming, hindi maabot ng aming isipan ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Kulang ang pasasalamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Dalangin namin, Panginoon, na gabayan mo kami sa aming pansamantala pag-iwalay. Ingatan mo kami lahat. Paano mo kami ginabayan sa aming pagpunta rito? Ganon mo rin kami gabayan sa aming pansamantala pag-uwi. Lord, muli, mapasayo ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihang pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, sabi na, Amen. Amen. Praise the Lord.